Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to review the Hot Toys War Machine 1.0. This is the plastic version mga ma'am, sir. Alright, by far this is the this is the best war machine for me kasi medyo bulky yung design niya. You have the angular shapes ng armor. You have gunmetal, you have dark gray, you have silver is na color palette, and also meron din mga light up features. Pero ito hindi ko na alam kung gumagana siya. So medyo matagal na rin kasi itong figure na to. And nakatabi lang siya sa stock room. So nilabas ko and then iko-custom repaint natin. But before that, i-review muna natin siya para alam natin kung ano yung capabilities ng figure na to. Okay, ayan, medyo loose yung part na to. Okay? So in terms of sculpt, yung Hot Toys talaga sobrang galing sa sculpt, and I really admire their paint job too. Very nice paint job. Meron siyang amount of weathering, meron mga dry brushing dito sa part na to. And also, look at the back. May ganda ng very minute na details dito sa back. Very kahit na yung pinakaloob ng mga joints, meron pa rin siyang ito kunwari dito sa part na to, sa pagitan ng biceps and the arm, meron pa rin mga ridges dun sa elbow. Pag inarticulate mo siya, meron din siyang panel dito, panel lines. Very nice, gawa talaga ng Hot Toys. So, kaya sobrang premium din ng price kasi sobrang ganda ng ng sculpt nila. And also articulation wise, tingnan natin yung articulation sa susunod na phase ng review na to. So let's check yung body niya. So let's start with the head. Yung head, meron siyang alt head sculpt. Ito natanggal lang yun eh. Ito yung head na may head sculpt pala. Natanggal lang yung magnet nito, pero ito pwede yung siya mag-stick dito sa upper part. So you have the silver na faceplate, tapos you have Don Cheadle's head, uh, and then excuse me, meron din siyang ex-wife na bullet, pero hindi ko na alam, missing siya, hindi ko alam kung saan napunta. Maliit lang kasi yun eh. So kunwari meron kayo nito, uh, na war machine, ingatan niyo na lang yung bullet na yun, yung missile. Kasi maliit lang siya eh. And sa akin nawala na. Wala na rito sa accessories ko eh. Yan. Tapos ito yung pinakagusto kong part dito, yung Gatling gun na nakamount dito sa kanya likod. Very nice touch, and also nag-articulate pa tong part na to. Ito talaga yung pinakagusto ko sa mga War Machine. Sa War Machine 1.0, it's very bulky, very angular, uh, tactical, tank-like na design. And also, the shoulder armors are very big. The arms, nga pala, ito ay 12 inches tall, 1/6 scale. Okay? Tapos you have 001 here sa lower right ng kanyang ribs. And then you also have ED, AF445, some screw-like design here. You have the stomach. Tapos dito sa my legs naman, you also have the silver sections. Dito rin sa my thighs. And also dito rin sa my knees. Ingat lang kayo dito. Medyo sharp tong part na to. Okay? Meron din siyang light up features nga yun sa eyes and sa chest, and dito rin sa hands. Usually hindi ako fan ng talaga ng mga batteries, kaya hindi ko rin tinatry pa ilawin yung mga hot toys ng mga figures ko. Okay, so ang gagawin natin dito, since medyo matagal na yung fig and tatabi ko naman to sa ating collection, ipe-paint na natin yung yung mismong arc reactors niya and yung mga repulsors ng mga fluorescent paints from Hero Paints. Para pag shine natin ng blue light, mag-glow yung mga part na to. Okay. So yun yung ating mission, kaya natin nire-review to, si War Machine. Okay? Sa accessories niya, hindi, wait lang. Sige. Tapos na ba tayo dito sa legs? Okay, dito sa back part, you also have machine guns attached din dito sa kanyang sa arms. Okay, ito medyo loose lang to. Kanina pa to natatanggal. Okay? Teka, kabit lang natin ha. Kakabit dyan, may slot, may pegs. Tapos, ilalagay mo dito. Okay, something like that. Okay? And then, meron mga circular na segments dito sa side of the waists. Very large na silver segment dito. Meron din mga bolts, parang mga maliliit na screws.
Then you also have the flaps. Articulated din nga pala to na merong booster sa ilalim. Okay. Included din pala tong parang tool na pantanggal ng ng battery, pang-ayos ng battery. Okay, pwede nyo ring gamitin para iangat yung mga flaps kasi medyo maliliit lang yung mga gap niyan eh. Okay, so insert nyo na lang to sa gap and then put it out. Okay, tapos dito rin, meron din mga parts na mga booster. Very nice. And also meron din palang gold dito sa sa kanyang feet. So yun yung color scheme niya, dark gray, gunmetal, and also silver. Ganda ng ganda ng bullet din dito sa part na to. Yung strip of bullets na nakalagay dito sa kanyang Gatling gun. I really dig yung design talaga ni War Machine. Very tactical, very bulky, and very very strong, dominant na presence talaga pag tinabi mo to kay Iron Man Mark 6, ganda ng ganda ng dynamics nila. Lalong-lalo na pag napanood niyo yung Iron Man 2 na movie, yun nung naglaban sila sa Japanese garden. Okay, accessories naman tayo. Okay, tayo lang muna natin siya. Sa accessories, meron kang alt head na walang head sculpt and also hands. So you have open resting hands, open hands, and fists. Okay? So yun, tatlong set pa. So 6 additional hands, 1 head. Okay? In terms of articulation, articulate na natin. So this one can be put here sa top. Pwede yan, may magnet yan. Ito, articulated din to. Tapos, ito pwede nyo rin to i-pull out. Ito mahirap lang eh. No? Ito, napu-pull out din to eh. Pero sige, last na yan. Okay? Arms can also rotate. Okay, 360. Pwede ba? Pwede. This one can also move. I think this one. Ayan. Yeah, up. Tapos this can also rotate. Tapos itong part na to, yung sa machine guns. Yung sa mga attached na machine guns, pwede mong i-rotate outward. Yan, hanggang dito. And inward. Okay. Arms can also move out. Tapos, double jointed, hindi, single lang. Double siya, pero nakaharangan nung armor na to. So, 90 degrees lang yung less than nga ba? Less than 90 degrees yung bend niya. Dito naman sa kanyang waist, 360. Pwede, hindi pwedeng 360, sasabit. Okay? Sasabit dito. Okay? Can stretch like that. Crunch. Okay? Crunch. Pwede rin mag-crunch. Side to side movement. Konting-konting tilt. Sa legs naman, you can rotate this. Wala nang pull down. You can kick that far. Bend, double jointed, and also move this. May toe articulation. And also move this. You can also move the flap here. Meron ding flap dito sa part na to. Nice. Ganda ng War Machine na to talaga. Super cool. And ang gagawin natin dito, ipipaint natin siya na magiging Punisher. So lalagyan natin siya ng skull dito. Very nice head sculpt ni Don Cheadle. It's very nice. Look at the nose, the lips, the cheek, yung wideness ng nose, and also yung deep parts ng kanyang eyes, the emotion, medyo blank stare na angry face, neutral face. It's very cool. Pwede natin siya takpan. Okay? Yan. And also sa hands pala na-articulate din per finger joint. Okay? That's very cool. Alright, so yun lang mga ma'am sir ang ating review ng, ayun, nahulog din naman, ng War Machine Hot Toys 1.0 plastic version. Okay? Hindi ko lang alam kung magkano nabentahan ito sa market eh. Siguro plastic versions, baka may 3, 5K. 5 maybe? 5K? 4K? I don't know kung may maglalabas pa nun or magbibitaw pa nun. Pero usually may mga issues na rin. Akin, marami na rin issues to kasi tulad doon loose, tapos may mga paint chips na rin konti. Ayan. Tama nga ba? Oo.
Alright, so that's it mga ma'am, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!